Ang mahuling kilometro papasok sa hasyendasta. Monica ay isang parusa. Bawat luba sa baku-bakong daan ay tila isang suntok sa katawan ng lumangkot ni Leo at isang personal na insulto sa kanyang pasensya. Inis niyang ibinaba ang bintana. Umaasang makakakuhangang kahit kaunting hangin. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay ang mabigat at malakit na alinsangan ng probinsya, isang amoy ng basang lupa, nabubulok na dahon, at ang walang tigil na huni ng makuligli na parang lalong nagpapainit sa paligid. Grabe, bulong niya sa sarili habang pinupunasan ang butil na pawis sa kanyang noo. 3 years in Dubai, in a city made of glass and steel, tapos ito ang uwian ko. Ang imaheng nga naktataas ang gusali sa Dubai, nga malalamig at maluluwag na kalsada, at ng kaayusan ng lahat ng bagay ay isang malayong panaginip na lamang ngayon. Ang nasa harap niya ay isang walang katapusang hanay ng mga punong niyog, mga halamang gubat na tila gustong sakupin ang daan, at ang pakiramdam na siya ay unti-unting nilalamon ng isang lugar na matagal na niyang tinalikuran. Hindi ito pagbabalik. Isa itong misyon. Ang kailangan lang niya ay ang pirma ng kanyang lola sa nga papeles. Ang pagsang-ayon na ibenta na ang naghihingalong lupain na ito. Pagkatapos, makukuha na niya ang kanyang puhunan para sa maliit na architectural firm na pangarap niya. Makakaalis na siya ulit. At sa pagkakataong ito, hindi na niya balak lumingon pa. Sa wakas, natanaw niya ang malaking arko na gawa sa bato na may nakaukit na mga salitang halos binura ng panahon. Haciendasta. Monica. Sa likod nito ay ang bahay ng kanyang maninuno. Mula sa malayo, mukha pa rin itong marangya. Isang puting mansyon sa gitnang lunti ang tanawin. Ngunit habang papalapit ang kotse, unti-unting lumitaw ang katotohanan. Ang pintura ay baba na. May mga bahaging kahoy sa balkonahe na bulok at kulang-kulang, at ang dating hardin na punong nga rosas ay isa na lamang gubat ng matataas na damo. It was an architectural insult. Isang dambuhalang testamento ng pagkasira. Pinatay niya ang makina at bumabang sasakyan. Ang katahimikan ay halos nakakabingi. Iba sa ingay ng siyudad na kanyang kinalakihan. Dito, ang katahimikan ay may bigat, may laman. Tila may nagmamasid mula sa bawat binta ng bahay, mula sa bawat aninong gapuno. Isang figura ang lumabas mula sa malaking pinto na gawa sa nara. Isang matandang babae, payat na nakasuot ng luma at kumupas ng duster. Ang kanyang buho ay kulay abo na at nakatali sa isang maliit na pusot. Sa kanyang lik ay may nakasabit na luma at nangingitim ng rosaryo. Aling Risa, sabi ni Leo, pilit na ngumiti. Leo, iho, sagot ng matanda. Ang kanyang boses ay mahina at garalgal, parang dahong tuyo na tinatangayng hangin. Lumapit ito sa kanya at dinama ang kanyang braso. Ang nadaliri nito ay butuhan at malamig. Naku, ang laki mo na. Dati hanggang baywang lang kita. Kamusta na po kayo? At si Lola, tanong ni Leo. Habang kinukuha ang kanyang magamit mula sa likod ng kotse, ayos naman kami. Iho, ang iyong Lola ay nagpapahinga sa kanyang silit. Alam mo na, mahina na ang mabuto, sabi ni Risa. Ang kanyang mata ay hindi maalis sa pagkakatitik kay Leo. May lungkot sa mga matang iyon. Isang uring ang pagod na hindi lang dahil sa katandaan. Halika, pumasok ka, na handa akong merienda. Habang paakyat sila sa malapat na hagdanan, isa pang lalaki ang lumitaw mula sa gilid ng bahay. Siya ay nasa 40 anyos. Malaki ang pangangatawan at balat kalabaw dahil sa araw. Ang kanyang braso ay matipuno at ang kanyang tingin ay matalim. Nakasuot siyang maruming,
sando at pantalon na may mga mansang lupa. Berto, bati ni Aling Risa, may bahid ng kaba sa kanyang boses. Hindi sumagot ang lalaki. Tinitigan lang nito si Leo mula ulo hanggang paa, isang tingin na punong pahamak. Anong sadya ang taga-siyudad dito? Tanong ni Berto. Ang boses ay magaspang. Bago pa man makasagot si Risa, humabang si Leo paharap. Ako si Leo, apo ni Ines. Sagot niya. Ang kanyang tono ay malamig at formal. At andito ako para bisitahin ang pamilya ko. Ikaw ba ang katiwala? Isang ngisi ang sumilay sa labi ni Berto. Oo, ako nga. Ako ang nag-alaga sa lahat ng bagay dito. Idiniin niya ang mahuling salita na parang isang babala. Sana'y maging maayos ang iyong pagbisita. Pagkasabi nito, tumalikot na ito at naglakad palayo. Ang kanyang mabibigat na bota ay lumilikha ng tunog sa natutuyong lupa. Huwag mo na lang siyang pansinin. Iho, sabi ni Risa. Hinihila ng marahan ang braso ni Leo. May pagkabastos talaga iyon. Pero naramdaman ni Leo ang hamon sa mamata ni Berto. Iyon ang tingin ng isang taong ayaw sa kanya. Isang taong pakiramdam niya ay may inaagaw siya. Perfect, isip ni Leo. Siya siguro ang unang kokontra sa pagbebentang lupa. The human menace. Ang araw ay mabilis na lumubog sa likod ng mapuno ng Nio at ang haciendasta. Monica ay tila nagbago ng anyo. Ang dating mapanglaw na ganda nito ay napalitan ng isang nakakakilabot na dilim. Ang maanino ay humaba at kumapal na parang maitim na kamay na gumagapang palapit sa bahay. At pagkatapos, dumating ang katahimikan. Ito ang pinakakakaiba sa lahat. Ang walang humpay na huning ang makuliglig kanina ay biglang tumigil. Maging ang mga ibon sa puno ay natahimik. Ang buong paligid ay nabalot sa isang katahimikang hindi natural, isang katahimikang nahihintay. Nakatayo si Leo sa may bintana ng sala. Hawak ang isang baso ng malamig na tubig na inihanda ni Risa. Pinakmamasdan niya ang dilim sa labas. Kahit anong pilit niyang isipin na normal lang ito sa probinsya. Hindi niya maalis ang pakiramdam na may mali. His senses were on high alert. Bigla, isang tunog ang bumasak sa katahimikan. Isang mabilis na pagaspas ng pakpak, sinundan ng isang malakas at gulat na paktilawak ng manok. Pak-pak-pak, kokak. Ang tunog ay biglang naputol. Na parabang may bumara sa lalamunan ng manok. Napatayo ng tuwid si Leo. What the hell was that? Nasa kusina si Aling Risa, nag-ayos nga plato. Tumingin lang ito sa kanya. Ang mukha ay kalmado. Aso lang sigurong kapitbahay o baka musang. Pero alam ni Leo na hindi iyon. Ang tunog ay napakalapit. Mula sa manukan na nasa likod lang ng bahay. Ereng paraan ng pagkaputol nito. It was violent. Muling bumalik ang nakabibinging katahimikan. Mas matindi pa kaysa kanina. Bawat segundo ay parang isang oras. Tinitigan ni Leo ang madilim na linya, nga puno, niyok sa di kalayuan. Pilit na hinahanap ang anumang kilos o anino. At doon niya narinig. Hindi ito sigaw, hindi ito unggol. Ito ay isang halahak. Hindi tawa ang bata, hindi rin tawa ang matanda. Ito ay manipis, matinis, at may halong panunuya. Isang tunog na tilanak mula sa isang lalamunang hindi para sa pagtawa, kundi para sa pag-iyak. Kumalat ito sa hangin, saglit lang, pero sapat na para tumindik ang lahat ng balahibo sa kanyang batok at braso. Mabilis siyang lumingon kay Aling Risa, na ngayon ay nakatayo sa may pintuan ng kusina, tuyo ang magkamay sa kanyang duster. Narinig niyo yon? Tanong ni Leo, ang boses niya ay bahagyang nanginginig. Ang mamata ni Aling Risa ay nakatiti sa kawalan, sa dilim sa labas ng bintana. Hindi siya natatakot. Hindi siya nagulat.
Ang kanyang muha ay blanko. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at nag-antanda ng krus sa kanyang dibdib. Pagkatapos, tumingin siya kay Leo. Isang bakas ng awa ang gumuhit sa kanyang mukha. Hangin lang iyon. Iho, hindi nakatulok ng maayos si Leo. Ang bawat kaluskos ngang masanga sa labas, ang bawat alulong ngang hangin sa masiwang ng lumang bahay, ay nagpapaalala sa kanya ng halahak na iyon isang tunok na pilit niyang sinasabi sa sarili na guni-guni lang. Isang produktong pagod at inis. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, alam niyang totoo ang kanyang narinig. Kinabukasan, maaga siyang bumangon. Dalang isang pagnanasang patunayan na mayroong isang lohikal na paliwanag sa lahat. Ang init ng araw ay hindi pagaanong nararamdaman. At ang amoy ngang hamok sa mga damo ay nanunuot sa hangin. Pagbaba niya, nadatnan niya si Aling Risa sa kusina. Tahimik na nagkakape. Ang rosaryo ay nakapatong sa ibabawong mesa. Hindi siya pinansin ng matanda. Dumiretso si Leo sa likod bahay, patungo sa munting manukan. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang patunayan na isang aso lang o isang musang gaya ang sabi ni Risa ang may gawa ang lahat. Ngunit ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang pahinga. Sa gitna ng kulungan nakahandusay ang isang manok. Ngunit hindi ito basta pate. Walang bakas ng dugo sa paligid. Ang katawan ng manok ay buo, maliban sa isang maliit, perpektong bilog na butas sa liknito. Nang usisain niya, napansin niyang ang balahibo sa paligid ng sugat ay tila na tuyo. At ang balat sa ilalim ay kulay abo at tuyot, na parang hinigop ang lahat ng laman at buhay mula rito. Naramdaman niya ang panalamig sa kanyang batok. This wasn't the work of a wild animal. A fox or a stray dog would have torn the chicken to pieces, leaving a mess of feathers and blood. This was clean. It was precise. It was unnatural. Bigla, ang mukha ni Berto ang pumasok sa kanyang isipan. Ang mapanghama na tingin nito. Ang salitang, "Ako ang nag-aalaga sa lahat ng bagay dito." Galit ang pumalit sa kanyang takot, sabotage. Ito ang tanging paliwanag na matatanggap ng kanyang isipan. Berto was trying to scare them. Pinapatay niya ang alagang hayop para palabasin na malas ang lupa na may kung anong sumpa dito. Para bumigay na lang ang kanyang lola at ibenta ito sa murang halaga. Marahil, may kasabwat na si Berto na bibili. Hindi ako tanga. Bulong ni Leo sa hangin. Ang kanyang nga kamao ay nakakuyom. Determinado siyang mahanap ng ebidensya. Nagsimula siyang maglakad sa paligid ng hasyenda. Ang sikat ng araw ay nagsisimula nang tumama sa kanyang balat. Sinundan niya ang linyang mapunong niyok. Ang kanyang mata ay alerto. Hinahanap ang anumang bakas, isang birasong damit, isang kahang sigarilyo, kahit ano na maiwan ni Berto. Pumasok siya sa isang lugar kung saan mas basa at malambot ang lupa, malapit sa isang sapa na halos natuyo na. At doon, nakita niya ang maito. Sa una, inakala niyang bakas lang itong kalabaw. Ngunit habang papalapit siya, narealize niyang mali siya, napakali. Ang bakas ay mahahaba at makitid. Mas malaki kaysa sa paang normal na tao. Ang hugis ay kakaiba. Tila may 3 mahahabang daliri sa harap at isang kuko sa likod na bumaon ng malalim sa putik. The stride was immense. Ang distansya sa pagitan ng bawat yapak ay impossible para sa isang tao na gawin ng hindi tumatakbo. Pero ang mabakas ay malalim. Na parabang ang mayari nito ay mabigat at dahan-dahan lang na naglalakad. Kinilabutan si Leo. Sinundan niya ang mabakas gamit ang kanyang tingin. Hindi ito sumusunod sa anumang landas.
Dumiretso ito sa makakapal na halaman, sa mamatinik na sanga, na parang hindi man lang ito nasasaktan o nahaharangan. Isang linya, isang direksyon. Puno ngang pag-aalinlangan at isang sumisibol na takot. Sinundan niya ang kakaibang trail. Ang bawat hakbang niya ay nagdadala sa kanya palayo sa bahay at palapit sa pinakamakapal na bahagi ng gubat sa hangganan ng hasyenda. Ang hangin dito ay tila mas malamig. Ang sikat ng araw ay nahaharangan ng naglalakihang madahon. Huminto ang mabakas sa paanan ng isang bagay na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Isang dambuhalang punong balete. Ito ay matanda na. Marahil mas matanda pa kaysa sa hasyenda mismo. Ang puno ay napakalaki, na may makakapal at makakabuhol na maugat na parang mahiganteng ahas na gumagapang sa lupa. Ang mga baging ay nakabitin mula sa mga sanga nito na parang mahahabang buho, at ang mga dahon nito ay napakakapal anupat lumiliha ito ng isang permanenteng dapit hapon sa ilalim nito. Ang huling bakas ay naroon mismo sa panan ng puno. Malalim, malinaw, pero wala ng kasunod. Tumingin si Leo sa kanyang paligid sa kaliwa, sa kanan, sa likod niya. Wala. Ang trail ay simpleng nagtapos dun, na para bang ang nilalang na naglalakat ay bigla na lang naglaho sa hangin. Dahan-dahan. Sa kabilang pagtutol ng bawat hiblang ang kanyang kalamnan, itinaas niya ang kanyang ulo at tumingala sa malagong kadiliman ng madahon ng balete. Ang mga bakas ay hindi naglaho. Hindi. Ang tanging lohikal at imposible na paliwanag ay umakyat ito. Oh, mas malala pa. Lumipat ito diretso paayat sa dambuhalang puno. Ang galit ni Leo ay isang nag-aalap na apoy sa kanyang dibdib. Pinawi nito ang anumang bakas ng takot na dala ng mabakas sa putikan at ng punong balete. Ang takot ay para sa mga bagay na hindi mo maintindihan. Ngunit para kay Leo, malinaw na ang lahat. Malinaw na kung sino ang may gawa nito. Kinahapunan, isang sigaw mula sa isa sa mga matatandang katulong ang bumasak sa katahimikan ng hacienda. Isang sigaw na puno ng pagtangis at hindi makapaniwalang lagim. Napatakbo si Leo, kasunod si Aling Risa, papunta sa pastulan kung saan madalas na nanginginain ang kalabaw. Kanyang lola isang hayop na halos kasing edad na niya, isang simbolong katatagan ng kanilang pamilya. Ang nakita nila ay isang eksena mula sa isang masamang panaginip. Nakahandusay ang dambuhalang hayop sa gitnang damuhan. Ang mata nito ay dilat at walang buhay, nakatitik sa kalangitan. Ang pinakakilabot sa lahat ay ang kanyang tiyan. Ito ay bukas, na parang binuksan ng isang dambuhalang pambalat ng prutas. Maingat, malinis, at sa loob wala ng laman. Ang mga lamang loob ang bituka, ang atay, ang puso ay nawawala. Wala ni isang bakas nito sa paligid. Ang tanging naroon ay ang amoy ng dugo na nagsisimula ng mamo sa ilalim ng init ng araw at ang libu-libong langaw na masayang nagpipiesta. Hindi. Narinig ni Leo ang hagulgol ng katulong. Pero si Leo, hindi siya nanangis. Ang kanyang panga ay nagtihim. Ito na ang ebidensyang kailangan niya. Ang pagpatay sa manok ay pananakot. Ito ay deklarasyon ng giyera. Hindi na siya nag-isip pa. Tumalikod siya at naglakad ng mabilis at may bigat sa bawat hakbang. Ang kanyang mata ay naghahanap ng isang tao. Natakbuhan niya si Berto malapit sa isang kamalik, nag-aayos ng ilang kagamitan sa pagsasaka. "Hayop ka!" Sigaw ni Leo. Ang boses niya ay nanginginig sa galit. Napalingon si Berto. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkagulat na agad napalitan ng inis. "Anong problema mo, senyorito?" Ang kalabaw ni Lola. Sigaw ni Leo. Itinuturo ang direksyon ng pastulan.
para ibenta namin ang lupa sayo sa murang halaga. Pinunasan ni Berto ang pawis sa kanyang no gamit ang likot ng kanyang kamay. Ang kanyang nga mata ay nanliit. Ano bang pinagsasabi mo? Bakit ko naman gagawin yon? Mas kailangan ko ang trabaho kaysa sa lupa ninyo. Sinungaling, sumbat ni Leo. Lumapit siya hanggang sa halos makadikit na ang kanilang mamuka. Nakita ko ang pagtitik mo sa akin pagdating ko pa lang. Alam kong may masama kang balak. Isang ugat ang umumbo sa lik ni Berto. Wala akong alam sa kalabaw. At kung may tititi man ako ng masama, iyon ay dahil ang makatulad ninyong taga-siyudad ay dumarating lang dito para manggulo. Hindi niyo alam ang nga bagay-bagay sa lugar nato. Anong magabagay? Ang pakpatay sa mahayop para sa pera. Nagtagis ang mabagang ni Berto. Umalis ka na lang, Leo. Bago pa may mangyaring masama sa iyo na hindi ko nakasalanan. Tumalikot ito at kinuha ang kanyang nga gamit. Naglakat palayo na may halong galit at isang bagay pa. Isang bagay na hindi matukoy ni Leo. Pag-iwas o takot, naiwan si Leo na humihingal. Ang kanyang dugo ay kumukulo pa rin. Ang gapagtanji ni Berto ay lalo lang nagpakumbinsi sa kanya. Nang bumalik siya sa pinangyarihan, wala na ang ibang mga katulong. Tanging ang bangkay na lang ng kalabaw ang naroon at isang figura na nakatayo sa tabi nito, si Aling Risa. Ngunit hindi siya umiyak, hindi siya nagpapakita ng anumang emosyon. Sa kanyang kanang kamay, may hawak siyang isang maliit na mangkok na puno ng magaspang na asin. Ang kanyang kaliwang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang rosaryo. Napanot ni Leo mula sa malayo ang isang kilos na nakpatindik sa kanyang nga balahibo ng higit pa sa ginawang ang karumaldumal na tanawin. Dahan-dahang kumuha nga asin si Risa at isinaboy ito sa isang perpektong bilog sa paligid ng bangkay ng kalabaw. Habang ginagawa niya ito, ang kanyang nga labi ay bumubukat sumasara. Bumubulong ng masalitang hindi marinig ni Leo, masalitang hindi katulad ng ordinaryong dasal. Ito ay monotoniko, ritmiko at sinauna. Para itong isang ritual, dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang galit ay napapalitan na ngayon ng isang nakakabahalang pakalito. Aling Risa, anong ginagawa ninyo? Hindi lumingon ang matanda. Ipinagpatuloy nito ang paglalakad paikot. Ang kanyang boses ay bahagyang lumakas, sapat para marinig ni Leo ang ilang salita. Hindi ito Latin. Hindi rin ito ordinaryong Tagalog. Ito ay isang dialektong malalim at gutural. Dapat tawagin na natin ang mga tao para ilibing to, sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay tila banyaga sa sarili niyang pandinig. Nang makumpleto ni Risa ang bilog na asin, huminto siya. Ang kanyang likod ay nakaharap pa rin kay Leo. Ang katahimikan ay bumalik, mabigat at naghihintay. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan siyang humarap. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang kalungkutan. Walang bakas ng takot, tanging isang malalim at nakapapagod na pagtanggap. Itinuro niya ang bangkayng kalabaw gamit ang kanyang baba. Hindi ito para sa kanya, sabi ni Risa. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw sa nakatatakot, nakatahimikan ng hapon. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Leo. Ang kanyang nga mata ay parang dalawang madilim na balon na walang katapusan. Para ito sa kukuha sa kanya. Ang masalita ni Aling Risa ay parang isang lasong dahan-dahang kumalat sa isipan ni Leo. Para ito sa kukuha sa kanya. Sinubukan niyang baliwalain ito. Isang matandang babae na nasobrahan sa mga pamahiin. Isang paraan ng probinsya para ipaliwanag ang mabagay na brutal at walang saysay. Ngunit habang lumalalim ang gabi, ang kanyang rational mind ay unti-unting natatalo ng isang primitibong takot na hindi niya may paliwanag. Ang gabi sa Haciendasta.
Monica ay may sariling buhay. Ang bawat pagaspas ng dahon ay parang isang bulong. Ang bawat alitiktik ng lumang kahoy ay parang isang yabag. Hindi na makatulog si Leo. Nakahiga siya sa kanyang kama, dilat ang mga mata, nakikinig sa pahinga ng bahay. Ang katahimikan ay hindi na payapa. Ito ay isang talang itim kung saan maaring bumakat ang kahit anong tunong ng lagim. Paulit-ulit siyang bumabangon, sumisilip sa bintana. Inaasahang makikita si Berto na gumagapang sa dilim. Ngunit wala. Tanging ang maanino lamang ng mapunong niyok ang naron, magagwardiyang nakatayo ng hindi gumagalaw, nagbabantay ng isang lihim na ayaw ipaalam. He felt watched. Isang pakiramdam na tumatago sa mga pader, sa mga bintana. Tila ang buong hasyenda ay may mga matang nakatutok sa kanya. Naghihintay na siya ay makamali, magpakita ng kahinaan. Ilang oras bago magumaga, nang ang dilim ay nasa pinakasukdulan nito, may narinig siyang isang mahinang kaluskos mula sa labas ng kanyang silid. Hindi ito ang normal na tunong bahay. Ito ay si Nadia. Maingat, dahan-dahan siyang bumangon. Ang puso niya ay tumitibo ng mabilis sa kanyang dibdib. Sumilip siya sa maliit na siwang ng kanyang pinto. Ang pasilyo ay madilim. Tanging ang sinak lamang ng buwan mula sa isang bintana sa dulo ang nagsisilbing ilaw. Dun, nakita niya si Aling Risa. Ang matanda ay hindi naglalakat na parang hirap na. Ang kanyang makilos ay tiyak at may layunin. Nakayapak ito at sa isang kamay, may dala siyang isang maliit na timba na gawa sa kahoy. Walang ingay siyang naglakat patungo sa hagdanan at dahan-dahang bumaba. Saan siya pupunta ng ganitong oras? At para saan ang timba? Isang oras ang lumipas bago niya narinig ang pagbabalik nito. Ang parehong tahimik na mayabag, paayat sa hagdan. Nang makabalik si Risa sa kanyang silid, ang pinto ay isinara nito ng walang kalansing. Hindi na nakabalik sa pagtulog si Leo. Ang kanyang isipan ay punong ng tanong. Kinabukasan, ang kanyang pagod ay napalitan ng isang matinding pagbabantay. Bawat kilos ni Aling Risa ay sinusuri niya. Ang paraan ng pagtimpla nito ang kape. Ang paraan ng pagwawalis nito sa sahik lahat ay tila may itinatagong kahulugan. Nang dumaan siya sa tapat ng silid ng matanda, may naamoy siyang kakaiba. Hindi ito ang karaniwang amoy ng matanda o malumang gamit. Ito ay isang amoy na primal at nakakabahala. Amoying basang lupa na parang bagong hukay. At sa ilalim nito, isang mahinang-mahinang amoy na pilit niyang tinatanggi pero hindi niya may kakaila. Ang amoying dugo, sinikmura si Leo. Ang amoy ay nagmumula sa loob na silid ni Risa. Kinagabihan, ginawa niyang abala ang sarili. Na kunwari siyang may inaayos sa kanyang laptop sa sala, pero ang kanyang matainga ay nakabantay sa anumang kilos mula sa itaas. Nang marinig niyang mahinang pagbukas ng pinto ng silid ni Risa, alam niyang ito na ang pagkakataon niya. Narinig niya ang mayabak nito pababa, marahil ay papunta na naman sa kung saan man sa dilim. This was his chance. Kailangan niyang malaman kung ano ang itinatago nito. Mabilis ngunit maingat siyang umakyat sa hagdan at pumasok sa madilim na silid ng matanda. Ang amoy ng lupa at dugo ay mas matindi sa loop. Simple lang ang silid. Isang maliit na kama, isang aparador, at isang altar na may imahen ng Birheng Maria. Walang kakaiba. Aalis na sana siya nang biglang may napansin ang kanyang mata sa ilalim ng kama. Isang lumang tapayan. Isang banga na gawa sa putik. Nakaraniwang ginagamit noong unang panahon para mag-imbak ng tubig o pagkain. Itim ito at may takip na gawa rin sa putik. Puno ng pag-aalinlangan, lumuhot si Leo at dahan-dahang hinila ang banga palabas. Mabigat ito at malamig hawakan. Anong laman nito? Itinaas niya ang takip.
Pero bago pa man niya ito maalis, napahinto siya. Sa takip ngang banga, sa ilalim ngang makapal na alikabok, ay may mabakas ngang kalmot, hindi luma. Hindi bakas ngang panahon. Ang maguhit ay bago at malalim, na parubang may isang bagay o isang tao mula sa loop ang desperadong sinusubukang kumawala. Mabilis na isinara ni Leo ang takip ng tapayan. Ang tuno ng putik sa putik ay tila isang sigaw sa katahimikan ng silid. Itinulak niya ito pabalik sa ilalim ng kama. Ang kanyang makamay ay nanginginig hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong damdamin na umusbong sa loob niya, determinasyon. Ang makalmot, ang amoy ng lupa at dugo, ang gabing-gabing paalis ni Aling Risa, dala ang isang timba. Hindi na ito tungkol kay Berto. Hindi na ito tungkol sa awe sa lupa. May tinatago si Aling Risa. Isang bagay na nabubuhay, isang bagay na nagugutom, isang bagay na desperadong gustong makawala, isang bagay na kinukulong niya sa bangang iyon. Ang kaisipang iyon ay dapat sana'y nagpadala sa kanya palabas ng bahay, patungo sa kanyang kotse, palayo sa sinumpang lugar na ito. Ngunit ang pagiging praktikal ni Leo, ang kanyang isip na sinanay sa lohika at solusyon, ay nag-iba ng direksyon. Hindi na siya biktima. He would be the hunter. Kailangan niyang malaman kung ano ang nilalang na iyon. Kailangan niyang pruweba. Kinabukasan, may bago ng plano si Leo. Nagpaalam siyang maglalakat-lakat lang. Ngunit ang toto'y may hinahanap siya. Sa isang luma at halos guguho ng kamalik sa dulo ng plantasyon. Natakpuan niya ang kanyang kailangan. Sa ilalim ng masako ng kopra at mga kalawanging kagamitan, naroon ang isang bagay mula sa nakaraan. Isang bitak para sa malalaking hayop, isang bear trap. Kinakalawang na ito sa paglipas kang panahon, ngunit ang mga ngipin nitong parang pangil at ang matibay na mekanismo ay buo pa rin. Buong hapon niyang nilinis at nilangisan ang bitak. Ang bawat kilos niya ay may kasamang bigat at layunin. Hindi na siya ang Leo na dumating. Dito ilang araw lang ang nakalipas. Ang inis ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ang takot ay naroon pa rin. Ngunit nakatago na ito sa ilalim ng galit at ng pangangailangang makahanap ng sagot. Nang magsimulang kumalat ang maanino ng dapit hapon, dinala ni Leo ang mabigat na bitak patungo sa isang lugar na alam niyang babalikan ng kung ano man ang gumagala sa hacienda. Ang puno. En balete. Maingat niyang inihanda ang bitak sa paanan ng puno sa eksaktong lugar kung saan nagtapos ang kakaibang bakas. Tinabunan niya itong tuyong dahon, sapat lang para may tago ang kinakalawang na metal mula sa mga matang hindi mapanuri. Pagkatapos, umalis siya, walang lingon-likot. Ang patibong ay handa na. Ang gabing iyon ay ang pinakamahaba sa buhay ni Leo. Hindi siya bumaba para mahapunan. Nanatili siya sa kanyang silid. Nakaupo sa isang silya sa tabi ng bintana. Nakabukas ito ng bahagya para marinig niya ang anumang tunok mula sa labas. Sa kanyang tabi, nakapatong sa mesa ang isang bagay na kinuha niya rin mula sa kamali. Isang lumang ngunit matalas pa ring ita. Abolo. Hindi niya alam kung anong gagawin dito, pero ang bigat nito sa kanyang kamay ay nagbibigay sa kanyang kahit kaunting tapang. Hating gabi na. Ang buwan ay nakatago sa likod ng makakapal na ulap. Ang katahimikan ay ganap. Bigla, isang malakas na klang ang yumanik sa gabi. Ang matinis na tunong ng metal na sumasara ng buong pwersa. Napatayo si Leo. Ang kanyang puso ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Nahuli niya. Ngunit ang kasunod na tunok ang nagpayelo sa dugo sa kanyang naugat. Isang atungal. Isang sigaw na punong sakit at ng sukdulang galit. Hindi ito tunong ng tao.
Hindi rin ito tunong ng kahit anong hayop na narinig na niya. Ito ay isang tuno na galing sa isang lalamunang punong galit. Isang tuno na fihuman, malalim at nakakapangilabot. Tumagal lang itong ilang segundo at pagkatapos ay napalitan ng tunongang pakwawala ang tunongang metal na binabayo ng sangang nababali. Kinuha ni Leo ang itaet ang isang malaking flashlight. Hindi na siya nag-isip. Ang adrenaline ang nagpapatakbo sa kanya ngayon. Kailangan niyang makita. Tumakbo siya palabas ng bahay. Patungo sa punong balete. Ang sinang kanyang flashlight ay nanginginig habang pinuputol nito ang kadiliman sa kanyang harapan. Ang mga tunong pagwawala ay humina na. Napalitan ng isang mabigat at nakbabantang pahinga. Nang marating niya ang lugar, itinutok niya ang kanyang flashlight sa paanan ng puno. Naroon ang bitak. Nakasara ito. Ngunit ang kanyang tagumpay ay agad na naging purong sindak. Walang nahuli. Ang bitag ay wasak. Ang makapal na bakal na braso nito ay nabaluktot sa isang anggulong imposible. Ang isa sa mangipin nitong bakal ay nabali at nawawala. Ang kadena na dapat sanay nakatali sa puno ay putol, na parabang sinira lang na parang isang sinulit. Ang anumang nahuli, niya ay hindi lang nakawala. Sinira nito ang isang bitag na gawa sa bakal gamit ang sarili nitong lakas. Napaatras si Leo. Ang kanyang pahinga ay mababaw at mabilis. Itinutok niya ang flashlight sa paligid. Ang kanyang mata ay ligaw na naghahanap. At dun, niya nakita ang bakas. Isang linya ng maitim at malagit na likido ang gumuguhit sa lupa, papasok sa mas makapal na bahagi ng kagubatan. Hindi ito pula. Ito ay halos itim sa ilalim ng liwanag ng flashlight. Dugo. Sinundan niya ang linyang dugo gamit ang kanyang ilaw at pagkatapos ay napahinto ito sa isang bagay sa lupa, isang bagay na kumikinang ng Adonia. Nakita ang bakas. Isang linya ng maitim at malakit na likido ang gumuguhit sa lupa, papasok sa mas makapal na bahagi ng kagubatan. Hindi ito pula. Ito ay halos itim sa ilalim na liwanag na flashlight. Dugo. Sinundan niya ang linyang dugo gamit ang kanyang ilaw. At pagkatapos ay napahinto ito sa isang bagay sa lupa. Isang bagay na kumikinang ng bahagya sa basa-basang lupa. Dahan-dahan siyang lumuhod. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang tainga. Itinutok niya ang sinang ng ilaw dito. Hindi to bato. Hindi rin ito kahoy. Ito ay isang piraso ng kuko. Pero hindi ito ordinaryong kuko. Ito ay halos 2 pulgada ang haba, makapal at matulis sa dulo. Ang hugis nito ay baluktot na parang isang maliit na sungay at ang kulay nito ay itim na itim, makintab at solid. Ito marahil ang nabaling ngipin ng bitak kanina. Naputol nito ang isang piraso ng kung ano man ang nahuli niya. Kinikilabutan. Pinulot niya ito gamit ang dulo ng kanyang daliri. Malamig ito at matigas na parang bato. Inangat niya ito papalapit sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, alam na niya. Alam na niya na ang may buong katiyakan na nakpapatay ng kanyang pagiging iskeptiko. Hindi. Ito galing sa isang hayop. At siguradong sigurado siya sa kabilang lahat ng galit at hinala niya. Hindi ito pag-aari ni Berto. Ang paglalakad pabalik sa bahay ay isang paglalakbay sa impyerno. Ang bawat anino ay tila may hugis. Ang bawat kaluskos ng dahon ay parang isang yabak na sumusunod. Ang pirasong itim na kuko sa kanyang palat ay parang isang pirasong bangungot na naging tumabigat, malamig, at hindi may kakaila. Hindi na niya iniisip si Aling Risa. Hindi na niya iniisip ang tapayan. Ang nasa isip niya lang ay ang lakas na kinailangan para wasakin ang bakal at ang nilalang na nagmamay-ari ng dugong itim at ng kukong iyon.
Nakarating siya sa bahay na parang isang taong naglalakat habang natutulog. Hindi niya binuksan ang ilaw sa sala. Umupo siya sa dilim. Sa isang silya, ang kanyang likod ay nakaharap sa pinto. Nakatitig lang siya sa hawak niyang itak at sa piraso ng kuko na nakapatong sa mesa. Ang kanyang isipan, na dati ipunong nga plano at numero, ay blanko ngayon. Isang malawak at madilim na kawalan. Bigla, isang malakas at desperadong kalabok sa pinto ang yumanik sa buong bahay. Bleg! 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 Napatalon si Leo. Ang ita ay agad na napahawakan niya ng mahigpit. Sino? Yan? Sigaw niya. Ang boses ay nanginginig. Leo, buksan mo. Pakiusap, buksan mo to. Ang boses. Kilala niya ito, ngunit iba ang tono. Wala ang dating yabang at pagamak. Ito ay basak at puno ang takot. Si Berto, dahan-dahan. Lumapit si Leo sa pinto. Ang itak ay nakahanda sa kanyang gilid. Maingat niyang binuksan ang trangka at bahagyang isinilip ang pinto. Ang taong nasa labas ay hindi ang Berto na nakasagutan niya kahapon. Ang dating siga at mayabang na si Berto ay wala na. Ang nasa harap niya ay isang lalaking basang-basa sa pawis. Namumutla ang mukha sa ilalim ng liwanag ng buwan at ang kanyang mata ay nanlalaki sa takot. Kailangan mong umalis dito, Leo. Sabi ni Berto, ang kanyang boses ay isang pabulong na sigaw. Kailangan niyo nang umalis lahat. Ngayon na, Berto? Anong? Nalilitong tanong ni Leo. Wala ng oras para magpaliwanag. Sabi ni Berto, pilit na sumisilip sa likuran ni Leo na para bang may hinahanap siya sa loob ng madilim na bahay. Nakamali ka ang akala sa akin. Hindi ako ang kalaban mo dito. Ipinakita ni Leo ang piraso ng itim na kuko na nasa kanyang palat. Ito ba ang kinatatakutan mo? Nang makita ni Berto ang kuko, napaatras ito na parang nasampal. Ang kulaing kanyang muka ay nawala ng tuluyan. Diyos ko, bulong niya. Ang kanyang galabi ay nanginginig. Sabi ko na nga ba, gising na siya ng tuluyan. Ang pagdating mo, ginising mo siya. Ano? Anong siya? Tanong ni Leo. Ang kanyang isipan ay naguguluhan. Hindi ko alam kung gano yon. Sagot ni Berto. Ang kanyang mata ay ligaw na tumitingin sa paligid sa kadiliman ng mapuno. Pero andiyan na siya sa lupaing ito bago pa man ako ipangana. May sumpa ang lugar na to, Leo. Isang sumpa na. Nag-alinlangan si Berto. Tumingin siya sa mata ni Leo. Isang tingin na puno ngawa at takot na pamilya niyo ang nag-alaga. Sa sandaling iyon, ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Ang huningang makuliglig ay biglang natahimik. Isang katahimikang mas malalim at mas nakakakilabot kaysa sa anumang ingay. Napansin ito ni Berto. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Huli na, bulong niya. Bago pa man makapagtanong si Leo kung anong ibig niyang sabihin. Isang anino ang humulakpos mula sa gilid ng mga halamanan, malapit sa kinatatayuan ni Berto. Hindi ito ordinaryong anino na gawang buwan. Ito ay isang solidong kadiliman, isang butas sa realidad, mas maitim kaysa sa gabi mismo. Wala itong hukis, ngunit mayroon itong bilis. Narinig ni Leo ang isang pigil na sigaw mula kay Berto. Isang kamay o isang bagay na parang kamay, na may mahahaba at may tim na mga daliri ang biglang humawa sa balikat ni Berto at hinila ito ng buong lakas. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Isang iglap lang. Nakita ni Leo si Berto na nawalan ng balanse. Ang kanyang paa ay kinakalatkat sa lupa. Ang kanyang kuko ay despradong kumakapit sa lupa. Kinakalatkat siya, palayo sa liwanag ng pinto, patungo sa pusat ng dilim. Nabukas ang bibig ni Berto para sumigaw.
At isang hiyaw na punong-purong lagim ang pumunit sa katahimikang gabi. Isang hiyaw na pinutol sa gitna na parabang may biglang tumakip sa kanyang bibig at bumasag sa kanyang lalamunan. Pagkatapos, katahimikan. Nakatayo si Leo sa may pintuan. Naninigas. Ang itak ay nakababa sa kanyang gilid, nakalimutan na. Nakatitik siya sa lugar kung saan huling nakatayo si Berto. Wala ng tao. Wala ng anino. Tanging ang bakas lamang ng pagkakalatkat sa lupa ang naiwan bilang patunay na may nangyari. Nakatayo si Leo sa may pintuan, naninigas. Ang itak ay nakababa sa kanyang gilid, nakalimutan na. Ang utak niya ay isang sirang plaka, paulit-ulit na ipinapakita. Ang huling imahe ni Berto, ang kanyang matang nanlalaki sa takot. Ang kanyang bibig na bumubuka para sa isang sigaw na hindi na natapos. Dahan-dahan siyang napaatras. Isinara ang pinto at ikinabit ang lahat ng trangka na mahahanap niya. Ang bigat ng itak sa kanyang kamay ay hindi na nagbibigay ng tapang, kundi ng isang paalala kung gaano ito kawalang silbi laban sa aninong iyon. Hindi na siya bumalik sa kanyang silid. Umupo siya sa sahig sa isang sulok ng madilim na sala. Yakap-yakap ang itak. Ang kanyang likod ay nakasandal sa pader. Doon siya naghintay. Hinintay niya ang pagbabalik ng anino. Hinintay niya ang tunong ng kuko sa pinto. Hinintay niya ang pagsikat ng araw. Hindi niya alam kung alin ang mas kinatatakutan niya. Ang liwanag ay hindi nagdala ng ginhawa. Nagdala itong katotohanan. Ang unang sina ng araw na tumagos sa bintana ay tila isang spotlight sa entablado ng isang trahedya. At ilang sandali lang, narinig niya ang tuno na nagpatunay sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Isang hiyaw. Isang matinis na hiyaw ng isang babae mula sa labas. Punong sindak at kawalang paniwala. Sinundan itong isa pa. Alam na ni Leo. Ang hiyaw ang bumasak sa kanyang pagkatulala. Binitawan niya ang ita. Tumayo siya. Ang kanyang binti ay nanginginig ngunit mayroon ng layunin. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang tanggapin. Lumabas siyang bahay. Sumusunod sa mga sigawan ng mga katulong na nakukumpulan malapit sa hangganan ng plantasyon. Nang makita siyang maito, napaatras sila, nagbibigay daan. Ang kanilang mga mukha ay maskarang takot at awa para sa kanya. At doon, sa gitna ng bilog na binuo nila, nakahandusay ang natira kay Berto. Ang salitang patay ay masyadong simple. Ang salitang pinatay ay hindi sapat. Ang katawan ni Berto ay winasak. Parang isang manikang basahan na pinaksawaan ng isang galit na bata. Ang kanyang makdamit ay punit-punit at ang kanyang mabraso at pinti ay nasa maanggulong hindi natural. Ngunit ang pinakakilabot sa lahat ay ang kanyang dibdib. Tulad ng kalabaw, ito ay bukas. Isang malaki at punit-punit na butas kung nasaan dapat ang kanyang nga baga at puso. Walang laman. Sa sandaling iyon, isang bagay salop ni Leo ang nabasak ng tuluyan. Ang lahat ng teorya, lahat ng hinala, lahat ng galit niya kay Berto ay bumalik sa kanya na parang isang malaking alon ng kahihiyan at pagsisisi. Ang sigawan nila, ang akusasyon niya. Ang babala ni Berto, "Umalis ka na lang, Leo, bago pa may mangyaring masama sayo." Hindi siya nakbabanta nun. Nakmamakaawa siya. Sinusubukan niyang iligtas siya. May sumpa ang lugar na to, Leo. Isang sumpa na pamilya niyo ang nag-alaga. Ang kaaway niya ay hindi si Berto. Ang kaaway niya ay ang sarili niyang kahangalan. Hindi niya namalayan na tumatakbo na pala siya. Tumatakbo palayo sa bangkay. Palayo sa mga umiyak na katulong. Tumatakbo siya pabalik sa bahay. Ang kanyang pahinga ay mga hagulgol na walang luha. Ang kanyang isipan ay isang nangangalit na bagyong takot at pagkakasala.
Pumasok siya sa bahay na parang ipo-ipo. Aling Risa. Natagpuan niya ito sa kusina. Nakatayo ito sa tabingang mesa. Mahinahon na pinupunasan ang ibabaw nito gamit ang isang basahan na parabang isa lang itong ordinaryong umaga. Ang katahimikan at kayusan ng kilos nito sa gitnang karahasang nangyari sa labas ay ang pinaka-nakakakilabot na bagay na nakita ni Leo. Alam niyo, sabi ni Leo, ang boses niya ay basak at punong lason. Alam niyo ang mangyayari sa kanya. Hindi niyo man lang siya tinulungan. Tumingin sa kanya si Aling Risa. Ang kanyang nga mata ay malalim at malungkot, ngunit walang bakas ng pakagulat. May mga bagay na hindi na kayang tulungan, iho. Nga bagay. Nga halimaw. Sigaw niya. Ang kanyang pagpipigil ay tuluyan ng gumuho. Ang imahe ng wasa na katawan ni Berto ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Ang tapayan, ang makalmot, ang itim na kuko. Lumapit siya. Ang kanyang mamata ay nanlilisik. Hinawakan niya ang payat na mabalikat ng matanda. Ang kanyang madaliri ay humikpit, nanginginig sa galit at sa isang takot na hindi na niya kayang kontrolin. Tapatin niyo ako, sigaw niya. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada, na lang mula sa mukhang matanda. Naramdaman niya ang butuhan nitong katawan sa ilalim ng kanyang mga kamay, ngunit wala siyang pakialam. Sino ka ba talaga? Risa, ano ang halimaw na nakatira dito? Ang madaliri ni Leo sa kanyang balikat ay parang mapirasoong bakal. Naramdaman ni Aling Risa ang pangingining ng maito isang pangingining na dulot ng galit, ng takot, at ng isang kaluluwang nabasag. Nakita niya ang isurang binatang kaharap niya. Ang mga matang nanlilisik, ang pawis sa kanyang ang pag-ikting ng kanyang panga. Ito ang mukha ang isang taong nakakita sa kabilang buhay at ayaw maniwala rito. Hindi siya pumalak. Hinayaan niya lang ang bigat ng makamay ni Leo. Hinayaan niyang maramdaman ang lahat ng sakit at pagkalito na isinisigaw nito sa kanya. Pagkatapos ng napakaraming taon, ang katahimikan ay nabasak na rin. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at marahang ipinatong sa kamay ni Leo na nakahawa sa kanya. Ang kanyang pahaplos ay hindi nag-alis kundi nagpapakalma. Bitawan mo ako, iho, sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi galit, hindi takot, kundi pagod. Isang uring pagod na tilanak mula pa sa kaibuturan ng lupaing ito. At sasabihin ko sa iyo ang lahat. Binitawan siya ni Leo. Na parabang napaso. Napaatras ito. Humihingal. Nahihintay. Hindi nagsalita si Risa. Tinalikuran niya si Leo at dahan-dahang naglakat patungo sa lumang hapakainan. Umupo siya sa isang silya at hinintay na maupo rin ang binata sa tapat niya. Ang mesa sa pagitan nila ay parang isang harang at isang saksi. Nang sa wakas ay umupo si Leo, nagsimulang magsalita si Risa. Ang kanyang mamata ay nakatitig sa gasgas na kahoy ng mesa, na parang binabasa niya ang isang kwentong matagal nang nakaukit doon. Hindi halimaw ang nakatira dito. Leo, panimula niya, ang boses ay mahina. Isang kasunduan, isang sumpa, isang pangako, iyan ang nakatira dito. Maraming dekada na ang nakalipas, pagpapatuloy niya. Ang haciendasta, Monica ay hindi laging masagana. Dumanas ito ang isang matinding tagutom at sakit. Ang maniok ay hindi namumunga, ang mahayop ay namamatay. Ang maninunomo sa kanilang desperasyon ay nanalangin, ngunit hindi sumasagot ang langit. Kaya, sa kanilang pakabali, sa kanilang kagustuhang iligtas ang kanilang pamilya, humingi silang tulong sa iba. Sa isa sa nga matatandang nilalang ng lupain, isang nilalang na kasing tanda ng mapunong balete na kayang magbigay ng buhay at kumuha nito. Isang gabunan aswang, bulong niya, at ang pangalan pa lang ay tila nagpalamig sa hangin. Nakipagkasundo sila.
Poprotektahan ng aswang ang hacienda. Titiyakin nitong magiging mataba ang lupa at malusog ang nga hayop. Hindi na muling magugutom ang pamilya. Kapalit ng 3 bagay: kanlungan, lihim, at pagkain. Tumingin si Risa sa mga mata ni Leo. Kailangan nang nilalang ng isang lugar kung saan hindi ito masisikatan ng araw o magagambalang ang mga tao. Kailangan itong manatiling isang lihim, hindi maaring malaman ng nga tagalabas. At kailangan itong kumain para manatiling malakas, para mapanatili ang kapangyarihan nito sa lupa. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat sa isip ni Leo. Ang tapayan, ang makalmot, ang timba. Ako, sabi ni Risa, at sa unang pagkakataon, narinig ni Leo ang pangingini sa boses kang matanda. Ako ang napili mula pa sa aking pagkabata na maging tagabantay. Ang tagabantay ng sumpa. Tungkulin kong siguraduhin na ang kasunduan ay hindi masisira. Tungkulin kong bigyan siya ang kanlungan sa aking silit. Tungkulin kong pakainin siyang dugo ng hayop gabi-gabi para mapakalma ang kanyang uhaw. Para hindi ito maganap ng tao. Ang kanyang nga mata ay napuno ng luha. Hindi ko ginusto ang nangyari kay Berto. Ngunit ang pagdating mo, ang bitak na ginawa mo, ginambala mo ang kaayusan. Nagising ang isang gutom na matagal ko nang pinipigilan. Isang gutom na hindi na kayang pauyin ng dugo nga hayop lamang. Ang pagkakasala sa mukha ni Leo ay napalitan ng isang mas malalim na tanong. Isang tanong na halos hindi niya kayang bikasin. Pero, sino? Sino siya? Saan siya nanggaling? Hinawakan ni Risa ang kanyang rosaryo, ang kanyang madaliri, ay nanginginig habang mahigpit itong kinakapitan. Ito na ang huling piraso ng katotohanan. Ang pinakamabigat sa lahat, tumingin siya ng diretso kay Leo. Ang kanyang nga luha ay malayang dumadaloy na ngayon sa kanyang nga kulubot na pisngi. Ang kanyang pagiging kalmado ay nabasak. At ang nakikita ni Leo ngayon ay isang babaeng nagdadala ng isang pihating kasing tanda niya. Ang aswang na inaalagaan ko. Sabi niya, ang kanyang boses ay basak na sa pagtangis, ay si Monica. Ang kapatid ngiyong lola na matagal nang nawawala. Ang pangalang Monica ay lumutang sa hangin sa pagitan nila. Mas mabigat at mas nakakakilabot kaysa sa anumang kwento ng halimaw. Si Monica. Ang pangalan sa isang luma at kupas ng litrato sa ibabaw ng piano sa sala, isang dalagang may matamis na ngiti nakatayo sa tabi ng isang batang-batang Ines, ang lola ni Leo, ang kapatid na nag-abroad daw at hindi na muling bumalik. Ayon sa kwento ng pamilya. Biglang tumawa si Leo. Hindi ito isang tawang saya. Ito ay isang tunok na basak, punong pagkabaliw at kawalan ng pag-asa. Tumawa siya hanggang sa ang kanyang nga pisngi ay mamasasam nga luhang hindi niya na malayang tumutulo. This is insane, sabi niya. Ang kanyang boses ay isang garalgal na bulong. This is completely insane. Pinaglalaruan niyo lang ako. Umiling si Aling Risa. Ang kanyang mukha ay isang maskarang ang pihati. Sana nga, iho. Sana nga isa lang itong masamang biro. Bumalik ang katinuan kay Leo. Pinalitan ng isang alon ng adrenalin. Tama na. Tama na ang makwentong bayan na ito. Kailangan niyang umalis. Tumayo siya ng bigla. Ang silya ay halos tumumba sa likuran niya. Hindi. Hindi ako mananatili dito. Alis ako. Alis na tayo. Kukunin ko si Lola at alis na tayo. Kinuha niya ang susing kanyang kotse mula sa kanyang bulsa. Ang simpleng paghawak sa malamig na metal ay isang piraso ng normalidad sa gitnang kabaliwang ito. Ngunit nang akma siyang tatalikot, hinawakan ni Risa ang kanyang braso. Ang hawak nito ay mahina, ngunit ang bigat ng kanyang nga salita ay parang makadena. Huli na. Iho, anong huli na? Ang kotse ko ay nasa labas lang. Alam na niya.
Putol ni Risa. Ang kanyang nga mata ay nakikiusap at punong takot. Ang pagpatay kay Berto, natikman na niyang muli ang dugong tao. At alam na niya na may bago sa bahay na ito. Alam na niyang nandito ka, isang kadugo. Mas malakas ang tawag sa kanya ngayon. Sinubukan ni Leo na kumawala. Ngunit ang maasalita ni Risa ay nakpako sa kanya sa kinatatayuan niya. Hindi ka makakalabas ng buhay sa hacienda ngayong gabi, sabi ni Risa. Ang tanging paasa natin ay ang mapader ng bahay na ito. Ang bahay na ito ang kanyang dating tahanan. Sa loop, may county pa tayong proteksyon. Pero sa labas, teritoryo niya ang lahat. Ang tapang ni Leo ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Ang imahe nga aninong humila kay Berto ay bumalik, malinaw at nakakapangilabot. Tumingin siya sa bintana, sa kadilimang nagsisimula ng kumalat sa labas. Hindi na ito basta gabi. Isa na itong teritoryo ng mga ngaso. Anong gagawin natin? Tanong ni Leo. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Ang pagod sa mukha ni Risa ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Maghahanda tayo. Ang sumunod na oras ay isang malabong pagkilos na puno ng desperasyon. Sinundan ni Leo ang bawat utos ni Risa na parang isang sundalo. Isinara nila ang lahat ng bintana sa unang palapak. Ikinabit ang makahoy na harang sa mga ito. Kumuha si Risa ng isang malaking sakong magaspang na asin mula sa bodega at nagsimulang isaboy ito sa bawat pasukan sa mga pintuan, sa mga bintana. Ang asin, paliwanag ni Risa habang kumikilos, hindi nito kayang saktan siya, pero ayaw niya sa pakiramdam nito. Bibigyan tayo nitong kaunting oras. Nang masigurong sarado ang lahat, dinala ni Risa si Leo sa sala. Pinaupo niya ito sa sahig, sa pinakamalayong sulok mula sa mga pinto at bintana. Ang lola ni Leo ay mahimbing na natutulog sa kanyang silid sa itaas, walang kamalay-malay sa impyernong malapit ng magsimula. Umupo si Risa sa tabi niya, hawak ang kanyang rosaryo, at nagsimula silang maghintay. Nagsimula ito sa katahimikan. Isang katahimikang mas masahol pa sa siga. Ang buong hacienda ay tila huminto sa pahinga. Pagkatapos, isang mahinang kaluskos. Mula sa bubong, isang bagay na mabigat ang gumagapang. Kaluskos. Hinto. Kaluskos. Sunod, isang tunok mula sa bintana sa kusina. Ang tunong isang kuko na sinusubukang humanap ng siwang sa kahoy. Kaskas, kaskas. Lumipat ang tuno sa kabilang bintana. Pagkatapos sa isa pa, tila isang preso na sinusuri ang bawat rehas ng kanyang kulungan, naghahanap ng kahinaan. Shit, bulong ni Leo. Ang kanyang mata ay galaw-gaw, sumusunod sa pinanggagalingan ng bawat tunok. Huwag kang matakot, bulong ni Risa. Ngunit maging ang kanyang boses ay may panginginig. Nandito lang siya sa labas. Biglang huminto ang lahat ng tunok. Muling bumalik ang katahimikan. Mas nakakakaba ito. At pagkatapos, isang bulong. Isang bulong na tila na mula sa lahat ng dako at sawala. Isang tinih na matinis at garalgal, na parang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Leo, napatalon si Leo. Ang kanyang likod ay tumama sa pader. Alam nito ang pangalan niya. Apo, bulong muli ng tini. May halong pananabik at isang bagay na mas malagim gutom. At doon nagsimula ang pag-atake. Isang malakas na kalabog ang yumanik sa pangunahing pinto. Blake! Hindi ito kalabog ng kamao. Ito ay bigat. Ang bigat ng isang bagay na buong lakas na ibinabato ang sarili nito sa kahoy. Blag. Isang siwang ang lumitaw sa gitna ng matigas na pinto. Blag.
Ang mga bisagra ay umunggol sa protesta. Ang alikabok ay nalaglag mula sa kisame. Ang buong bahay ay tila umuga sa bawat pagtama. Ito na ang pinto na impyerno at may isang demonyo sa labas na gustong-gusto ng pumasok. Isang nakakabinging paglagapang nababasak na kahoy ang pumunit sa gabi, kasabayng pagtilapon ng mapira-pirasong narasasahik ng sala. Ang pangunahing pinto ay wasak na. Sa nabuong butas, isang anino ang pumasok. Sa una, hindi ito makita ng malinaw ni Leo. Isa lang itong figura ng kadiliman laban sa mas madilim na gabi sa labas. Ngunit habang humahagbang ito papasok sa bahay, unti-unting binigyan ito ng hugis ng sinang ng buwan na tumatagos sa ibang bintana. Hindi ito tao. Hindi rin ito hayop. Ang katawan nito ay payat at mahaba. Ang mabraso at binti ay tila hinata sa isang paraang hindi natural. Ang balat nito ay kulay abo at makintab na parang sa isang isdang walang kaliskis. Ito'y nakayukot. Ang ulo ay halos sumayat sa sahig at ang mahaba nitong buho na itim ay nakatakip sa mukha nito at ang mga mata. Sa ilalim ng buho, dalawang nakbabagang tuldok na pula ang nakatitik sa kanila. Punong isang gutom na kasing tandang panahon. Monica, bulong ni Risa, hawa-hawa ang kanyang rosaryo na parang isang sandata. Ang nilalang ay gumalaw. Sa isang kisap mata, ito ay bumulusok papasok. Ang mga mahahaba nitong kuko ay kumakaluskos sa sahig na kahoy. Ang bilis nito ay hindi ka panipaniwala. Isang itim na guhit ng lagim. Ngunit si Aling Risa ay handa. Sa isang kilos na sanay na, ibinato niya ang isang dakot ng asin diretso sa landas nito. Nang tumama ang asin, ang nilalang ay umikas na parang napaso. Isang matinis at galit na sitsit ang kumawala mula sa lalamunan nito. Bumaksak ito sa sahig, umiwas, at ang pagkaantala na iyon ang nagbigay kay Leo ng isang segundong mahalaga para makahinga. Sa likod ko, Leo, sigaw ni Risa. Inilabas niya mula sa kanyang baywang ang isang bagay na hindi napansin ni Leo kanina, isang latigo na gawa sa balat. Ngunit ang dulo nito ay may nakakabit na isang itim at patak na bagay, ang buntot ng pagi. Hinampas ni Risa ang sahig gamit ang latigo. Ang tunog nito ay matalim at malakas, at ang nilalang si Monica ay napaatras. Ang mapulang mata nito ay nakatutok sa sandata na may halong takot at galit. Muling sumugot si Monica, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sa direksyon ni Risa. Gumapang ito sa pader na parang isang dambuhalang gagamba. Ang mga batas ng gravity ay walang silbi dito. Sa isang iglap na sa kisame na ito, ang mahabang buhok ay nakabitin at ang laway na itim ay tumutulo sa sahig. Diyos ko, bulong ni Leo, napaatras. Ang kanyang utak ay hindi kayang iproseso ang nakikita. Ngunit ang takot niya ay naputol lang makita niya ang itsura ni Risa. Nakatinggala ang matanda. Ang latigo ay handa. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Hindi niya kayang iwan ang babaeng ito. Sa isang sulok ng kanyang mata, nakita ni Leo ang isang malaking porslanang florera na nakatayo malapit sa hagdan. Isang bagay na mabigat, isang bagay na kayang ibato. Sa isang kilos na hindi na niya pinag-isipan, tumakbo siya. Binuhat ang florera mas mabigat kaysa sa inaasahan niya at ibinato ito ng buong lakas sa nilalang sa kisame. Ang florera ay tumama ng may malakas na pagbasak. Hindi nito gaanong nasaktan si Monica, ngunit ang sorpresa ay sapat na para mawalan ito ang kapit. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabok, umunggol sa galit. At ang galit na iyon ay natuon na ngayon sa kanya. Leo, huwag, siga ni Risa. Ngunit huli na. Si Monica ay bumulusok patungo sa kanya, mas mabilis kaysa kanina. Hinampas siya ni Risa ang latigo, tumama ito sa likod ng nilalang.
Isang itim na usok ang lumabas mula sa tinamaang balat at si Monica ay umiyaw sa sakit. Ngunit hindi ito huminto. Sa halip, lumingon ito kay Risa, ang makuko nito ay nakaamba. Hinampas nito ang matanda gamit ang likot ng kanyang kamay. Tumalsik si Aling Risa, tumama sa pader at bumagsak sa sahig na walang mali. Naiwan si Leo. Siya na lang. Napaatras siya. Natisot sa isang pirasong wasa na pinto. Ang mapulang mata ni Monica ay nakatitig sa kanya. Isang pangakong isang kamatayang mas masahol pa sa naranasan ni Berto. At sa kanyang pag-atras, ang kanyang kamay ay dumapo sa isang bagay na matulis. Isang mahabang piraso ang kahoy mula sa hamba ang pinto na nabasag. Ang dulo ay matulis na parang isang sibat. Isang sandata. Ang tanging sandata niya. Humabang si Monica palapit sa kanya. Dahan-dahan ngayon na parabang ninanamnam ang kanyang takot. Naamoy ni Leo ang hininga nito, amoy ng nabubulok na laman at ng lupang malamig. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago kay Leo. Ang takot ay naroon pa rin. Ngunit sa ilalim nito, may umapaw na galit. Galit para kay Berto, galit para kay Risa. At isang kakaibang awa para sa nilalang na kaharap niya ang ninuno niyang naging isang halimaw. Hindi na siya aatras. Nang muling sumugot si Monica, sa halip na umiwas, sumugot din si Leo. Itinaas niya ang pansamantalang sibat. Isinandal ang bigat ng kanyang katawan dito at itinutok sa dibdib ng nilalang. Nagtakpo sila sa gitnang sala. Naramdaman ni Leo ang isang malakas na pagtama, isang pursang halos bumasak sa kanyang mabuto. Naramdaman niya ang pakbaon ng kahoy sa laman, isang tunog na basa at malakit. Isang nakakabinging hiyaw ang pinakawalan ni Monica. Hindi na ito atungal, kundi isang hiyaw ngang purong sakit. Ang managbabagang mata nito ay nanlaki. Nabitawan ni Leo ang kahoy at napaatras siya. Nakatayo si Monica sa gitna ng sala. Ang sibat na kahoy ay nakatara ng malalim sa kanyang dibdib. Itim na dugo ang dumadaloy mula sa sugat, ngunit hindi ito bumaksak. Sa halip, dahan-dahan itong tumingin sa kanya. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang kakaibang pagbabago ang nangyari. Ang mamatang pula ay unti-unting nawalan ng ningning, napalitan ng isang madilim na kulay kape. Ang mamatutulis na pangil ay umikli, ang kulay abong balat ay tila bahagyang pumuti. Ang mahalimaw na katangian ay humupa, na parang isang alon na bumabalik sa dagat. Ang nakatitig ngayon kay Leo ay hindi na isang halimaw. Ito ay ang mukhang isang babae. Isang mukhang pagod, nalilito, at punong isang hindi masukat na kalungkutan. Isang mukhang katulad ng nasa lumang litrato sa ibabaw ng piano. Tumingin ito sa kanya. Hindi na may galit, kundi may pagtataka, marahil, pagkilala. At mula sa mga labi nitong hindi na panghalimaw, isang salita ang namutawi. Isang bulong na dala ng huling hininga. Salamat. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat kaysa sa mga siga. Nakatayo si Leo sa gitna ng wasak na sala. Ang kanyang pahinga ay mababaw at putol-putol. Ang pansamantalang sibat ay nasa sahig, nababalot sa maitim at malakit na dugo. Ang hangin ay mabigat sa amoy nga alikabok, nabasak na kahoy, at ng dalawang uringang dugo ang amoy. Lupang dugo ngang kanyang ninuno, at ang mas pamilyar na amoy metal ng dugo ngang tao. Ang kanyang mamata ay nakapako sa butas na pinto, kung saan naglaho ang nilalang na si Monica. Ang huling salita nito, salamat, ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka, isang salitang nagpapabaliw sa kanya. Hindi iyon ang salita ng isang halimaw. Iyon ay salita ng isang bilanggo na pinalaya. Isang mahinang ungol ang bumasak sa kanyang pagkatulala. Aling Risa. Nagising si Leo sa katotohanan. Tumakbo siya palapit sa kinaroroonan ng matanda na nakahandusay malapit sa pader.
Maingat niyang inangat ang ulo nito at isinandal sa kanyang ngahita. Ang mukha ni Risa ay maputla at isang maitim na pasa ang nabubuo sa kanyang sentido kung saan siya tumama. Ngunit ang mas masahol pa ay ang dugo na unti-unting kumakalat sa luma nitong duster sa bandang tagiliran. Marahil ay nabalian itong buto o nagkaroon ng panloop na pagdurugo mula sa lakas ng pagampas. Aling Risa. Risa, gumising ka, bulong ni Leo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hinaplos niya ang mukha nito. Sinusubukang gisingin siya. Dahan-dahang iminulat ng matanda ang kanyang nga mata. Malabo ang nga ito at nagpupumilit na mag-focus sa mukha ni Leo. Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang nga labi. Buhay. Ga. Bulong niya. Ang bawat salita ay isang hirap. Buhay ako. Ikaw din. Dadalhin kita sa ospital, sabi ni Leo. Ang desperasyon ay gumagapang sa kanyang boses. Umiling si Risa. Isang maliit na kilos na tila kumitil sa lahat ng natitira niyang lakas. Wala. Wala ng panahon. Iho. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro ang sibat na nasasahik. Hindi. Mo siya pinatay. Hindi ba? Hindi ko alam. Aminado ni Leo. Pero nasaktan ko siya ng malubha. Umalis siya. Mabuti. Sabi ni Risa na parabang isang malaking bigat ang nabunot sa kanyang dibdib. Hindi siya maring mamatay. Ano? Bakit? Risa, dapat ay pinatay ko na siya? Tignan mo ang ginawa niya sa'yo, kay Berto? Muling umiling si Risa. Ang kanyang paghinga ay nagiging mas mababaw. Hindi mo naiintindihan, iho, ang sumpa ay isa ring biyaya. Ang buhay nga hasyenda ay nakatali sa buhay niya. Ang dugo niya ang nagpapataba sa lupa. Kung mamatay si Monica, mamamatay din ang lupaing ito. Magiging isang tuyot at bahok na lugar. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Leo. Ang kanyang sariling paningin ay nagsisimula ng lumabo. Ang tungkulin ng tagabantay ay hindi ang pumatay. Ang tungkulin natin ay ang mag-alaga, ang magpakalma, ang magpanatili ng balanse. Protektahan siya mula sa mundo at protektahan ang mundo mula sa kanya. Hindi, bulong ni Leo, umiling. Ayaw tanggapin ang kahulugan ng sinasabi nito. Hindi ko kaya. Kailangan, giit ni Risa. Ang kanyang boses ay halos isang hangin na lang. Hinawakan niya ang kamay ni Leo. Ang kanyang daliri ay malami na. Ikaw na lang ang natitira sa dugo ng pamilya dito sa lupa. Ikaw ang susunod. Ito ang iyong pamanaleo. Ang iyong sumpa. Naramdaman ni Leo ang mga luha na dumadaloy sa kanyang pisngi, ang bigat na responsibilidad ng isang kapalaran na hindi niya pinili ay dumagan sa kanya na parang isang bundok. Ang kanyang plano na ibenta ang lupa na tumakas, lahat ng iyon ay tila isang hangal na pangarap mula sa ibang buhay. Pakiusap, Risa, huwag. Pagmamakaawa niya, isang huling ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Risa. Isang ngiti ng pagtanggap at pagpapatawad, patawarin mo ako sa pamanang ito. Ang kanyang mga mata ay nawalan ng huling kislap. Ang kanyang kamay ay lumuwag sa pagkakahawak. Ang huling hininga ay kumawala mula sa kanyang labi. Naiwan si Leo sa katahimikan ng wasak na sala. Yakap ang malamig ng katawan ni Aling Risa. Ang kanyang mga kamay ay nababahiran ng dugo ng babaeng nagsakripisyo. Ang kanyang buong buhay para sa pamilya niya. At nababahiran din ng alalang ang itim na dugo ng ninuno niyang kailangan niya ngayong protektahan.
Ang kanyang pagluluksa ay napalitan ng isang malamig at nakakakilabot na pagtanggap. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at marahang ipinikit ang mga mata ni Aling Risa. Tuminggala siya sa kawalan, sa sirang pinto, sa madilim na gabi sa labas. Walang daan para tumakas. Sa gitnang kanyang maluhang hindi tumitigil. Isang salita ang kumawala mula sa kanyang lalamunan, isang pangakong magiging kanyang habambuhay na kulungan. Pangako, ilang buwan na ang lumipas. Ang haciendasta. Monica ay tahimik. Ngunit hindi. Ito ang katahimikan ng kapayapaan. Ito ay isang katahimikang mabigat, isang paghihintay. Ang madamo sa hardin ay natabasan na, ang mabakod ay naayos, at may isang bago at mas matibay na pinto ang nakakabit na ngayon sa pasukan ng bahay. Ngunit ang mapakukumpuni ay parang mapaklat lamang na nagpapaalala sa sugat na hindi na kailanman maghihilom. Ang natitirang katulong ay kumikilos ng may pag-ingat sa paligid niya. Binabati nila siya ng may paggalang, ngunit hindi na sila nagtatangkang tumitik sa kanyang mamata. Nakikita nila ang pagbabago. Alam nila kahit hindi sabihin na may bagong kaayusan sa hacienda. Si Leo ay nagbago. Ang malinis na balat na dala ng air condition na buhay sa Dubai ay wala na. Napalitan ng kulay kayumangging balat na sinunong ng araw ng probinsya. Ang kanyang makamay, na dati sanay lang sa pahawak ng lapis at blueprint, ay magaspang na ngayon at may mga kalyo. Ang dating kislap ng isang arkitektong may pangarap, sa kanyang mata ay napalitan ng isang blangkong titik, ang titik ng isang taong nakakita ng napakarami sa loob ng napakaikling panahon. Ang kanyang lola ay naroon pa rin sa kanyang sariling mundong katandaan, walang kamalay-malay sa gabing halos kumitil sa kanilang lahat at sa pamanang ipinasa sa kanyang apo. Si Leo ang tanging nakdadala ng bigat. Siya lang ang nakakalam. Nagsisimula ng lumubog ang araw. Dapit hapon, ang oras kung kailan nagahalo ang liwanag at dilim. Tumayo si Leo mula sa pagkakaupo sa isang upuan sa beranda. Walang emosyon, walang pag-alinlangan. Ang kanyang makilos ay mekanikal na, produkto ng isang rutinang paulit-ulit na niyang ginagawa. Naglakad siya patungo sa isang maliit na kulungan sa likod ng bahay. Isang kulungang itinayo niya mismo. Sa loob, may ilang kambing na tahimik na ngumungiya. Kumuha siya ng isa. Ginawa niya ang kailangang gawin ng mabilis at walang ingay. Ang hayop ay hindi man lang nakasigaw. Kumuha siyang isang lumang timba na gawa sa kahoy ang mismong timba na dati niyang nakitang daladala ni Risa at pinuno ito. Pagkatapos, nagsimula siyang maglakad. Ang kanyang mapaa ay alam na ang daan. Ang landas patungo sa dulong plantasyon, ang landas na dati niyang kinatakutan, ay isa na ngayong pamilyar na trail. Huminto siya sa paanan ng dambuhalang puno ng galete. Ang masanga nito ay parang magbutuhang kamay na nakaambas sa langit na kulay kahel. Ang mabaging nito ay sumasayaw ng marahan sa papalapit na hangin ng gabi. Ang lugar ay tahimik, ngunit para kay Leo, ito ay puno ng isang presensyang naghihintay. Lumuhod siya. Dahan-dahan, ibinuhos niya ang laman ng timba sa paanan ng puno. Ang maitim na dugo ay gumapang sa malalaking ugat. Sinisipsip ng uhaw na lupa. Ang amoyng bakal at buhay ay kumalat sa hangin. Nang maubos ang laman ng timba, nanatili siyang nakaluhod, nakatitig sa basang lupa, naghihintay. Ilang sandaling ganap na katahimikan. Pagkatapos, mula sa kadiliman sa lubngang makakapal na dahon sa itaas, isang tunog ang gumapang pababa. Isang bulong, isang boses na mahina, garalgal at pagod, ngunit malinaw sa pandinig ni Leo. Isang boses na sabay na pamilyar at nakakapangilabot. Salamat, Apo. Hindi lumingon si Leo. Hindi siya tumingala. Ipinikit lang niya ang kanyang mamata. Tinatanggap ang kanyang kapalaran.
ang bagong tagabantay. Ang kanyang walang hanggang tungkulin. Ang sumpa ay magpapatuloy. At dito nagtatapos ang kwento nga hacienda sta Monica at ng bago nitong tagabantay. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong tapat na pagsama sa akin sa madilim at masalimot na paglalakbay na ito. Mula sa unang hinala hanggang sa huling pata ng dugo at luha. Ang bawat kwentong isinusulat ko ay hindi lamang nga salita sa papel. Ito ay isang pirasong aking kaluluwa, isang pagtatangkang bigyang buhay ang mabulong, ating maninuno, at isang paanyaya na silipin ang mga nino na madalas nating tinatakbuhan. Ang gapalika sa kwento ni Leo ni Riza. At nigi, sumpanigi, sta. Monica ay isang paglalakbay sa dilim. Isang pagtatanong kung hanggang saan nga ba ang kayang gawin ng isang tao para sa pamilya at kung paano ang pag-ibig kung minsan ay nagiging isang kulungan na walang rehas. Dahil sa huli, ang makwento nga aswang ng manananggal o anumang nilalang ng gabi ay hindi lamang tungkol sa pananakot. Ang maito ay salamin. Salamin ng ating maatakot, ng ating maapag-alinlangan, at ng maamadidilim na kasunduang kaya nating gawin para sa maataong mahal natin. Ito ay tungkol sa mga pamanang hindi natin pinili at sa tapang na kailangan para harapin ang maito. Muli, salamat sa inyong pakikinig at sa pagbibigay buhay sa kwentong ito sa inyong mga isipan. Ano ang tumatak sa inyo sa kwentong ito? Anong aral o tanong ang naiwan sa inyong isipan? Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong nasalobin sa comment section sa ibaba. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa dilim, ako ang inyong manunulat nagpapaalala na mag-ingat sa mga anino dahil hindi lahat ng maito ay walang laman.